akan nakikita. At sa iglesia, pag walang propeta dyan, bulag po ang mga membro niyan. Wala silang mata eh. Kasi ang body po, mga believers. Ulitin ko lang po kasi so ang mata po napakahalaga. Maging dito sa natural, pag bulag ka, sayang. At sa iglesia, pag wala pong mata ang iglesia o mga mananampalataya, puro po yan patungo sa impyerno. Kasi mga bulag. Wala silang mata. At ulitin ko, ang mata po ay propeta. Okay, sa fivefold ministry, ang propeta po dyan ang mata. Bakit? Kasi sabi po ng Amos 3:7, ang kinakausap ni Lord upang pagpahayagan ng kanyang mga misteryo, propeta. Hindi pastor, hindi evangelist, hindi apostle, hindi teacher. Yung mga lihim ng Diyos, propeta lang po ang pinagsasabihan niya. So kung ang isang iglesia walang propeta, bulag po ang mga, wala silang nakikita. Kasi ba, bibigay po tayo ng ano. Ano yung mga hindi nila nakita? Original sin. Itanong mo, may tinanong nga akong bisya pa eh. Sabi ko, pastor, ano ba ang kasalanan ni Adan at Eva? Ay, sumuwayan niya. Naku, sabi ko, tama. Sumuway sa utos. Ano naman kako ang sinuway nilang utos? Kumain sila. Anong pinagbabawal? Ano kako yung pinagbabawal na kinain nila? Wala na. Yung iba mansanas daw. Saan nababasa sa Biblia na kumain sila ng mansanas? Ang kinain nila, sabi ng Bible, kumain sila ng Tree of knowledge of good and evil. Hindi po yun pagkain. So, ang dami pong mga relihiyon, hindi nila alam ang tunay na kasalanan na Adan at Eva. Bakit? Wala silang propeta. Tanungin nyo lahat ng mga simbahan. Kumain daw. Kaya nga, ang tanong ko doon sa bishop, ano ang kinain nila? Wala, hindi nila masagot. O ano ang kinain? Hindi po literal na kinain yun. Okay, so hindi ko po ituturo yan. Pero kung gusto nyo pwede rin, pero iba po ang mensahe ko. So sabi rito, the light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat nga ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng liwanag. So sa church, maging sa mga mananampalataya, kapag may propeta ka, yung liwanag, ano yung liwanag? Ang salita, maririnig mo ito sa kanya, ang tama. Yung tama, kasi ang ilaw po dito, salita. Amen? Yung mata, propeta. So, ang propeta lang po ang pwedeng magpaliwanag ng tama. Kaya pag walang propeta, sayang po ang paglilingkod ng mga simbahan. Ang dami.
wala silang propeta. Kaya tingnan nyo ang mensahe. Yung mensahe ng panahon, yun pa rin ang maririnig nyo. Wala silang bago. Bakit? Wala nga propeta. Pero tayo, salamat, meron tayong propeta. Amen. 23. Datapwat, kung masama ang iyong mata, ayun. Ano yung mata? Oh, meron palang propeta na masama. Yung mata mo, kung masama ang mata mo, kung sa natural, ang mata mo, kung ano, paano magiging masama ang mata, kung ano-anong pinanonood niyan, sa natural. So ngayon, kung ang propeta mo naman, iba yung kanyang tinitingnan, hindi talaga yung kapahayagan ng Diyos, anong ibibigay sa membro niyan? Kaya maraming membro, malnourished. Sabi niya, datapwat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan ay yung katawan, iglesia. So natural, kung ang mata mo bulag, ang buong katawan mo apektado. Sa spiritual, pag wala kang propeta at meron man, hindi naman tama at hindi totoo, apektado ang iglesia. O, katulad nung isang nagpropetahan. Ang turo niya, God and Satan are one. Eh, ikaw na lang. So, paano kung gano'n ang propeta? Kawawa mga membro. Ay, tingnan niyo mga membro. Glag. Mga babae nakapantalon. Oh, nakasuot sa karasada. Kasi wala silang propeta. Oh, tingnan niyo po, no? Magbigay uli ako ng ano. Dito po sa Deuteronomy 22 verse 5. May Bible din ang lahat ng mga relihiyon. May Bible po yan. Pero bakit hindi nila ito may apply? Oh, Deuteronomy 22 verse 5. Ano sabi nito? The woman shall not wear that which pertaineth unto a man. Neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God. Oh. O bakit hindi nila ito makita? Na anong sabi rito? Ang babae ay huwag mananamit ng damit ng lalaki. Ano ba yung damit ng lalaki? Palda? Sino nagpapalda dito lalaki? Tas nga kamay. Ang damit ng lalaki, pantalon. So kung ikaw babae, ang sinusuot mo yung damit ng lalaki, ano sabi rito? Karunal-dunal sa mata ng Diyos. Ang suit, hindi po yan damit ng lalaki. Damit yan ng babae, panloob. Tsaka magpalda. Kaya kung nagsusuot ka rin lalaki ka, abay magtataka na ako sa iyo, baka kasi pambabae po yan. Sino dito nagsusuot pa rin? Ay, baka magdududa na ako niyan. Lalaki tayo. Pantalon. At ang babae, bisikida. O sabi po ng Bible, ulitin ko basa. Ang babae ay huwag mananamit ng nauukol sa lalaki, ni ang lalaki ay magsusuot ng pananamit ng babae. Sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karunal-dunal. Bakit hindi ito ituro ng mga pastor? Bakit? Wala kasi silang mata. Bulag ang iglesia pag walang mata. Kaya ito, hindi nila ito nakikita. I-share mo ito sa kanila. Ibanaan mo ngayong panahon. Nagbabago ba ang Diyos? Saan nababasa na ang Diyos ay nagbabago? Ang sabi ng Hebrew 13:8, Jesus Christ is the same yesterday, today, and... saan dyan nagbago? On a woman to lust after her hath committed adultery with her already in his heart. So bakit tayo tinuturuan? Magdamit ng tama, kasi sabi ng Panginoon, yun daw, tumitig ka lang. Anong araw?
niyakap mo ang babae siguro, gusto mong i-rape, hindi mo ma-rape, wala kang kasalanan sa Old Testament. Pero sabi ni Lord, sa kanyang panahon, tinitigan mo lang ang babae na merong pagnanasa, nagsiping na kayo. So paano yan? Kung ikaw, babae, ang suot-suot mo yung mga nakasuot ka, tinititigan ka ng mga lalaki, pagharap mo kay Lord sa judgment, bakit ang dami mong lalaki? Lord, asawa ko lang. Noong tinititigan ka ng mga kalalakihan, nagsisiping kayo. Adultery po yan. So tayo tinuturuan sa damit. Pero bakit hindi ito ituro ng mga pastor? Wala silang mata. Wala silang propeta. Pero salamat sa Diyos, tayo nakita natin ang tamang aral. Dahil ang langit po, para lang ito sa mga banal na narinig natin kanina sa Sunday School ni Gerald. Ang langit sa mga paano ka magiging banal niya na ang dami mong, kumbaga sa isang termino, kalaguyo. Wala ka namang naging lalaki pero nagkaroon ka ng kalaguyo dahil tinititigan ka. Ayun, ulitin ko pa basa. Datapot sinasabi ko sa iyo na ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad, yung nasa. Pinanonood mo siya, nagnanasa ka kasi doon sa suot niya. Kaya kayo mga babae, ang isuot nyo lang yung hindi kayo pagnasaan ng lalaki. Dahil once na nagnasa na sa inyo ang lalaki, sa mata ng Diyos nagsisiping kayo. Amen. So, ulitin ko, bakit hindi nila ito makita? Wala silang mata. At ano po yung mata? Yan po ang ilaw ng katawan. At ano yung katawan? Iglesia. So, ang ilaw ng iglesia, propeta. Okay? Kaya sabi sa 29, and if thy right eye offend thee, pluck it out. O, bunutin mo. Pag masama yung mata mo, pag ang propeta mo, kulukoy, iwanan nyo. Amen. Okay. Now, sabi po rito. Sa 27, punta po tayo sa Matthew 23. Balikan natin. 23. Verse 16. Sabi po ng Panginoon, woe! Pag binanggit po ang salitang woe, may sumpa yan. Ang alin? You! Oh, woe unto you! Sino yun? Ye blind guides. Sino yung mga tinutukoy dito? Sila yung mga bulag na mga taga-akay. O paano kung ang mag-akay sa iyo bulag at bulag ka rin? Katulad doon sa Nepo Mall. Pero nakakarating din sila doon sa Masahian. Mga bulag magkakahawak kamay. Mula sa baba, paakyat sa 3rd floor. Kasi nagmamasad sila. Pero anong itsura? Paano kung bulag ka nga, ang taga-akay mo bulag? Ano ang kahinat na ng mga ganon? Bakit tinutukoy nito? Ito pong mga walang alam, mga bulag pa po yan. Paano mo sila dadalhin sa liwanag kung ikaw ay bulag din? Paano mo sila dadalhin sa katotohanan na ikaw hindi ka rin nakakakita? So ang pwede lang umakay sa kanila, yung may mata. Ayun? Sabi niya, saaban ninyo kayong mga taga-akay na bulag. Mga pastor po ito. Bulag. Na inyong sinasabi, kung ipanumpa nino man ang templo ay walang anuman dapat kung ipanumpa nino man ang ginto ng templo ay nagkakautang nga siya. Kayong mga mangmang at mga bulag. Mangmang pala ang bulag. Sapagkat alin nga baga ang lalong dakila, ang ginto ang templong bumabanal sa ginto. Okay.
At kung ipanumpanin naman ng dambana ay walang anumang dapat kung ipanumpanin naman ng handog na nasa, parang ang tinutukoy dito ni Lord. Basta may material. Ang material po pala nakakabulag. O, tingnan nyo sa ating pong bansa na lang. Yung pong kalagayan natin ngayon. Lahat po ng mga politiko, bago yan nakaupo sa kanilang posisyon, nag-apply po yan. Kaya nga meron pong tinatawag na Certificate of Candidacy. Iyan po yung kanilang application form. Pipilapan nila ito at ilalagay doon kung anong posisyon ang kanilang gustong upuan. Ang ina-applyan nila taong bayan. So ang taong bayan ang maglalagay sa kanila sa posisyon. So anong posisyon? Mayor ba? Councilor? Governor? Congressman? Senador? President? Ang maglalagay sa kanila, taong bayan. So kung wala ang taong bayan, hindi po sila maluluklok dyan. So meron silang trabaho na gagampanan. Pero napakarami pong umupo sa kanilang posisyon, mga nabulag dito. Dahil sa pera, hindi na nila ginagawa ang tama. Yan po ang totoo. Oh, mag-ano kayo dyan sa YouTube. Ang dami, magnanakaw. So hindi nila nakita kung ano talaga ang kanilang trabaho. Dahil dito, ang pinagtatanggol nila yung mga magnanakaw din. Na dapat sana naglilingkod sila sa bayan, pero hindi, dito sila naglilingkod. Oh. Bakit? Bulag. Dahil kung alam nila ang kanilang trabaho, ano yung trabaho? Paglingkuran ng bayan. Pero sa halip na paglingkuran ng bayan, pinagnanakawan. So hindi nila alam ang trabaho nila. Matapos nilang mag-apply, matapos nilang tanggapin ang taong bayan, iluklok sa posisyon. Ganon ang ginagawa. Bulag. So dapat sana, dahil ang taong bayan ang naglagay sa kanila, paglingkuran nila ang bayan. Mali. Ang naglilingkod ang taong bayan sa kanila. Na dapat sana paglingkuran ng lahat ng tao. So pagka ganun ang politiko, hindi nila nakita ang kanilang trabaho. Bulag. Amen. Oh. Sabi niya. 19. Ye fools and blind, for whither is greater, the gift or the altar that sacrificeth the gift? Ha? So sabi niya, kayong mga bulag, sapagkat alimbaga ang lalong dakila, ang handog o ang dambana na bumabanal sa handog. So alin ang dapat? Kabanalan o pagsuway? Pero pagdating sa pera, natatapos mo. Ngayon, dito po sa John. Sa John po, chapter 9, mas mabigat po ito. 9:39. May napupulot ba tayo? Ang inaano lang po dito ng mensahe, yung tamang paningin. Kasi pag mali po ang paningin mo, katulad halimbawa, alin ba ang tamang paningin? Ilan ba ang Diyos? Ilan?
Tagal sumagot. Ilan ang Diyos? Kasi doon sa may nagkumpisal sa Bicol, ikakasal sila. Bago ikasal, nagkumpisal sa pari. Isa sa tanong ng pari, ilan ang Diyos? Ang tagal sumagot, nakatingin sa altar. Ilan ang Diyos? Father, pati po yung maliliit, 36. Bakit 36? Binilang yung mga Diyos doon sa... Pero ilan ba ang Diyos? O bakit 3 persona? O, pag 3 persona ba, isa lang yan. O ako, misis ko, anak ko, isa lang kami. Hindi nila nakita ang dispensation na noong araw sa Old Testament, siya yung Father. Pagpalit ng dispensation, New Testament, siya yung Son. Pagpalit ng dispensation, ngayon, ano na siya? Kaya nga, noong panahon na magtagpo si Paul, ang tingin niya sa tao, kambal. Bawat makaharap niyang tao, kambal. Bakit kaya kambal? Ha? Pero mag-isa lang yung taong kaharap niya. Pero ang tingin niya, kambal. O, di maganda-ganda pa yon. Yung isa, 2 lang. Pero yung aral na Trinity, ginawa mong 3. Ang isa, o, di mabuti pa yung biling. So, dito po, basa tayo. John 9, verse 39. At sinabi ni Jesus, sa paghatol ay naparito ako sa sanglibutang ito. Ano ang sadya ni Jesus sa lupa? Para maghatol. Okay? Upang ang mga hindi nakakakita ay makakakita. Yun daw mga hindi nakakakita, ang sadya ni Lord makakita. So ang tanong, sino itong tinutukoy ni Lord? Ang Israel po, sila po yung tinatawag na mga bihasa sa salita ng Diyos. So sila yung nakakakita. Yung pong mga hintil, wala pong, bumaba si Lord noon, ang sadya niya lang talaga, Israel. Pero dahil ang ginawa ng mga Israelita, inuusig yung mga lingkod ng Diyos, pinagpapapatay. Pati si Jesus, biniktima. So sila sana yung dapat tumanggap kay Jesus. Dahil sila yung nakakakita, pero hindi nila makita. Bakit hindi makita? Lahat ng tao, ng mga Hudyo, hinihintay nila ang tagapagligtas. Pero nang dumating ang tagapagligtas na hinihintay nila, pinatay. So hindi nila nakita na yun yung kanilang hinihintay. Kaya sabi ni Lord, ang pagbaba ko rito, naparito ako sa sanglibutan ito, upang ang mga hindi nakakakita, tayo yun, dati hindi tayo nakakakita. Sila lang. Ang sabi rito, upang ang mga hindi nakakakita ay mga kakita. At upang ang mga nakakakita ay maging mga bulag. So sila nakakakita, pero naging bulag na rin sila. Hindi nila nakita eh. Pero salamat sa Diyos, yung mga mananampalataya ng panahong ito, nakita natin. Nakita natin yung unang coming, ang second coming, ang third coming, ipinakita sa atin ng Panginoon maliwanag. Pero doon sa iba, bulag sila. Hindi nila makita kung ano nang nagaganap ngayon. Ngayon, sabi niya, nang marinig ito ng mga Parisiyo, na siguro nasaktan sila kasi sila yung nakakakita, sila yung mabubulag. Nasaktan sila. Sabi rito, 40.
Yung mga Pariseo na kasama niya ay nakakarinig ng mga bagay na ito. At sinabi sa kanya, kami baga naman ay mga bulag. Mga bulag din. So nasaktan nila. Yan ang sabi mo. Ano palagay mo sa amin? Bulag? Anong sagot ni Lord? Jesus said unto them, if you were blind, you should have no sin. Kung literal kayong bulag, wala sana kayong kasalanan. Kasi ang bulag, ano sabi doon ni Freddy Aguilar? Mapalad ka o kaibigan. May kanta si Freddy Aguilar yan. Isang bulag sa kamunduhan, ligtas ka. So yung bulag na literal, kasi pag bulag yan, wala siya na, kahit maghubad yung babae dyan, wala siya nakita. Paano yun magkakasala? Kung literal. Tama? O ano pa ang hindi niya makikita? May sinuntok. O hindi siya pwedeng maging witness. Pag siya ay ako po ang saksi na sinuntok niya. Paniwalaan ba siya? Paano ka naging saksi sa sinuntok? O wala na. Wala siya nakita eh. Hindi siya pwedeng mag-witness. So marami siyang hindi magagawa kasi bulag. So literally, hindi siya magkakasala kaya mas mapalad pa yung totoong bulag. Kahit na 10 babae dyan maghubad sa harap niya, wala lang. Pero kung hindi yung bulag, sabi nga nung isang namatay na kaibigan ni Brother Pidil, pag anyang babae maghubad sa harap ko, aalis ako. Kaya lang humanda sa pagbalik ko. Kasi may mata eh. So sabi ni Lord, if you were blind, you should have no sin. Kung literal kang bulag, wala kang kasalanan. But now you see, therefore your sin remaineth. Ngayon, sinasabi niyong nakakakita kayo. Nangangahulugan lang yan na ang kasalanan niyo nananatili. Kasi sinasabi mong hindi ka bulag. Tanong, noong araw, wala po itong kisame. Dumadalong, mga kapatiran. Wala ba kayo nakita? Hello? Hinamon ko, challenge ko rin mga kapatiran. Wala ba kayo nakikita? Tumingala kayo. Lahat. Nakita nyo? Walang kisame. Ayun, nakakita rin. Ang may mata po, marami siyang nakikita. Pagkukulang ng church, nakikita niya yan. Pero kung wala kang nakikita, pangangailangan ng iglesia, kapatiran, na manlulupay-pay, hindi mo madala, wala kang maalala, ibig sabihin, bulag ka rin. Amen. At maraming ganong Kristiyano. Wala silang nakikita. Ngayong mga kapatiran, patungo na sa impyerno. Mga kamag-anak nila, hindi nila nakikita. Sabi ni Lord, kung sana bulag ka, wala kang problema. Hindi mo nakita yung kamag-anak mo, hindi mo nakita yung mga kaibigan mo. Kasi bulag ka nga, pero may mata ka mo. Pero hindi mo rin sila nakikita. Mas malala ang pagkabulag mo. May mata ka pala, wala kang nakikita. Iyan po matinding kabulagan. May mata ba tayo? Marami ka nakikita. O nakikita ba natin yung mga dapat maligtas? Kaya nga, umakyat kami kahapon sa bundok para lang sa kaluluwa. Nakakaawa po ang mga tao. Ang aral kanina, hindi po biro yun. Iilan lang. Kasi ang pattern, panahon ni Noah, buong mundo, 8 lang ang naligtas. Hello? Panahon ni Moses, out of 2.5 million, 2 lang ang nakarating sa Kanaan. Panahon ni Jesus Christ,
Ang daming pwedeng gawing alagad. 12 lang. Kaya ang salvation po hindi ito paramihan. Oh, ang salvation, ang iba kasi, doon sila pupunta sa malalaking simbahan, mga katedral. Si Jesus Christ walang church. 12 lang yung kanyang alagad. Nag-fellowship sila sa ilalim ng punong akasya, sa tabing dagat, sa mga bundok. Walang simbahan. Kaya kung si Jesus Christ po ibabalik sa panahon natin ngayon, magiging membro. Kasi ang tao ang hinahanap na yung malalaking building, yung maraming membro. Si Jesus Christ, kaunti lang. 12. Judas pa yung isa. 12 na nga lang, Judas pa. So hindi po ito paramihan. Nakuha nyo, mga akala na lang yun. Ang kaligtasan, paramihan, maraming membro ito, pinagpapala ito ng Diyos. Mayayaman na sila. O, sina Pedro, anong meron si Pedro? Mayroon doon sa Acts chapter 3. Akala niya, kasi siguro si Pedro, gumanyan sa bulsa niya. Akala nung lumpo, lilimusan siya. Kaya sabi ni Pedro, pasensya ka na, wala akong pera, wala akong ginto. Silver and gold have I none. Anong meron si Pedro? Sa pangalan ni Jesus, tumayo ka. So ang kayamanan lang ni Pedro si Jesus. Wala siyang pera. So, ang kaligtasan hindi dahil malalaki ang building, mayaman yung pastor doon, 10 ang kotse, malaki ang bahay. Doon tayo. O paano si Jesus? Saan dito si Jesus? May sariling bahay. Parang ako natuloy si Jesus nito. Sina Pedro may bahay. Amen? Mga alagad niya may bahay. Si Jesus walang bahay. Parang ako yun Amen? Oh. Ilan, nakuha niyo ba? Si Jesus Christ, wala. Sabi nga naman ni Fred Panopio, ang kawawang cowboy, may baril, walang bala. Yan po ang kalagayan ng mga lingkod ng Diyos. Simple. Akala mo mga kulukoy. Si Elijah nga. Si Elijah, may balbas. Pag dumudura, sumasabit yung laway sa bal. Hindi mo makikitang para sila alagad ng Diyos. No? Pero sila yung mga totoo, mga simpleng tao. Amen. So sabi rito, kung kayo'y mga bulag, ay hindi kayo magkakaroon ng kasalanan. Kasi wala kang makikita. Datapat ngayon sinasabi ninyo, kami nakakita. Nananatili ang inyong kasalanan. So mas mahirap po pala yung may mata ka, pero ang dami mong hindi nakikita. Amen. Ang dami po nating dapat makita. Ang ministry ni Lord, hindi po ito ministry ni pastor. Dahil ako mismo trabahador din ni Lord. At hindi pwedeng pastor lang ang nagtatrabaho. Dapat lahat trabahador. Ang hindi lang pwedeng magtrabaho, parang sa bahay po yan. Sa bahay, yung tatay nagtatrabaho, yung nanay tatrabaho. Yung mga kuya, nag-iigib na yan. Naguhugas ng plato. Ang hindi lang nagtatrabaho dyan, yung bunso. O katulad ng anak ni Brother Jordan. Nagwawalis na ba yan? Yung bunso nyo? O sino ba ang bunso dito? Yung huling dating. Ang bunso dito, yung mga bago. Amen? Wala pa kasing alam. Pero pag may nalalaman na yan, nagtatrabaho na yan. At sa Panginoon, lahat tayo trabahador. Amen. Okay. So, iyan po ang gusto kong makita natin.
Ah, meron po akong idudugtong. Dito po sa ano. Gusto ko pong makita katulad ng ating Sunday School kanina. Dito po sa God identifying Himself by His characteristic. Okay. Sabi po dito, in the old Bible, when a dreamer dreamed a dream, and there was no prophet in the land to see if this dream was right or not, they had another way of finding out. They took that character. Abel, who dreamed the dream, took him down to the temple. The breastplate of Aaron, who was the high priest, hung on the post, and this dreamer told his dream. So sa panahon po ng Old Testament, kakaiba po sa panahon natin. Noon, pag mayroong nanaginip, ay hindi sila basta-basta naniniwala sa panaginip. Amen? Ilalapit nila ang nanaginip sa kanilang saserdote, si Aaron. At merong breastplate si Aaron na kung tawagin po ay Urim Tumim. Hindi ka doon makakapagsinungaling. Pag nagkwento ka na hindi totoo, magpa-flash po yung Urim Tumim at sasabihin kung ikaw ay sinungaling o hindi. So kaya wala pong makakapagsinungaling sa doon sa pinakakwintas ni Aaron. At dito rin, makikita rin dito kung tayo'y bulag o hindi. Amen. Sa ating panahon, may pagkakaiba sa kanilang panahon. So dito, paano tayo makakapagsinungaling sa Diyos? Sabi rito, then I don't care how real it sounded. Kahit sabihin mo pang napakaganda yan. It wasn't so. The unusualness of God, the character of God, had to display His characteristics in the supernatural to show that He identified Himself on the message. So, dito, tayo bilang mga lingkod ng Diyos, na-identify mo ba ang sarili mo dito? Sa naririnig natin, kasi yung naririnig po natin, sabi nga ni Gerald kanina, tayo ito. Saan natin ilalagay ang sarili natin? Sa salita. Kasi kung hindi ka tutugma sa salita, nagsisinungaling tayo. Amen? At ang makakagawa lang yan, yung mga sinungaling, wala po silang mata. Pero kung tayo may mata, mailalapat mo ang sarili mo sa bawat naririnig mo. Kasi ito na po yung pinakailaw natin. Ngayon yung mensahe, kung hindi itong mensahe, matutulad din tayo sa unbeliever. O di ba ang mga unbeliever, magsisimba. O, pagkatapos magsimba, ano nang kasunod? Ano na? Balik sa dati. O anong pinagkaiba mo sa kanila? Paano ka ngayon matatawag na peculiar? Eh sabi ni John the Beloved, tayo'y peculiar. Ano yung peculiar? Different from the world. Iba ka sa mundo. Kaya kung ang mundo sinusundan mo rin, bulag ka rin. Diba? Pag sumabay ka sa mundo, isa ka rin bulag, hindi mo rin nakikita ang tama. Sabi niya, the bridge, He comes forth. Para ano? To take His claims now. Ayun, ito pa mabigat ngayon. Si Lord, may sadya lang siya, tao. Noong siya'y bumaba, ang unang talagang sadya niya, Hudyo, hindi na pagkatiwala, mga bulag sila.
So lumipat si Lord sa hintil. So ngayon, yung coming ni Lord, ngayon, ang sadya niya yung mga bride. Kasama ka ba ron? So sabi his claims now comes forth to take his claims. Now he had done the kinsman's work. He'd come down, become a man, died. He'd done the kinsman work of redemption, but had not as yet called for his claim. Para bagang matapos isanla yung kanyang, sabi nga ni Brother Gerald kanina, sinanla tayo. Ngayon, ang pagsanla ay mayroon niyang resibo. At bago mo makuha yung sinanla mo, anong una? Anong una? Bayad muna. Hindi bibigay sa iyo yun. Na claims. Yung kukunin mo. Bayad muna. So, ang sadya ni Lord pagbaba, yung mga kanya. So, pero hindi niya pa nakukuha. Inuna niya muna yung binayad niya yung buhay niya. Binayad niya muna sarili niya, namatay. Para sa ano? Pero hindi pa niya hawak. Sabi rito but had not as yet called for his claim. Now he comes on the scene to claim his rights. Watch what takes place, for which he was slain, for us, becoming a kinsman to man to die in his place, to redeem him. So, biro mo yan. Na, di ba ang sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Ano ba ang kasalanan ni Jesus Christ? Para siya mamatay. So yun ang kasalanan natin. Siya ang namatay. Para sa atin tayo mabuhay. Okay, so kaya sabi niya, at hindi ka pwedeng maging kinsman kung ikaw ay marumi. Hindi pwedeng ialay, sabi ko nga sa inyo nung Friday, na ang tao walang pwedeng mag-alay para sa kasalanan ng tao. Wala pong karapat-dapat na tao, kahit isa. Kaya mismong ang Diyos na mismo, gumawa siya ng sarili niyang katawan para magkaroon ng dugo kasi ang pantubos po dugo. Maliligtas lang ang tao sa kasalanan sa pamamagitan ng dugo. Ang Diyos po walang dugo, kaya gumawa siya ng laman na tinirahan niya para magkaroon siya ng dugo, at nung may dugo na siya, pwede na siyang pangalay. So makikita niyo mga kapatid, hindi po lahat ng tao ay namatay si Jesus Christ para sa kanya. Meron lang siyang pinili. At ang mga pinili niya mga kapatid, sila yung mga taong inipon, nagkakaisa sa mensahe na galing sa propeta. Dahil wala po tayong ibang pwedeng pagkunan ng mensahe kung hindi yung propeta ng panahon. Amen. So sabi rito, I say the same thing tonight. The old Urim Tumim is gone. Wala na yun. Yung kwintas ni Aaron, wala na yun. Ano na ang Urim Tumim ngayon, Pastor? But the word is still the thing that identifies the characteristic of God. Okay. So ang Diyos po, hindi po nakikita. Subalit ang mensahe natin, si Lord ngayon ay nakatira. Kanino? Sa believer. Paano natin malalaman na nandyan si Jesus? Sa believer. Madali pong magsabi, ako'y born again. Ay, ang dali lang nun. Di ba? Madaling sabihin, ako'y tagalangit. Ang dali doon. Pero ang totoo, baka. Kasi sabi ko sa inyo, madaling sabihin, dalawa ang Armalite ko sa bahay. O, madaling sabihin. Gawin ko pang 10. May granada pa, may kanyon pa, may tangke pa. Ang daling sabihin, pero ang tanong, meron ba? So, madali pong sabihin ang pagiging born again. Pero ang tanong, totoo ba?
O yan po ang dapat nating ipakita. Kasi sabi nito, but the word is still the thing that identifies the characteristic of God. Malalaman mo kung nandun talaga si Kristo sa tao. Sa pamamagitan ng kung ano ang karakter ni Lord noon. Pero kung taliwa sa karakter ni Jesus Christ, ang karakter mo, hindi ikaw si Jesus Christ. Malabo po yun. At ulitin ko, dahil ang tinatalakay po natin kabulagan, perfect eye. Paano tayo napunta sa perfect eye? Ang perfect eye po ni Lord. Kasi, tingnan niyo po itong Revelation. Balikan natin ito mamaya. Revelation chapter 1. Nga? Revelation 1:7. Tingnan niyo po ito. Ito nililiteral po ito ng mga tao. Revelation 1:7. 7. Ito. Kanti pa. Ba't ang bagal nun? 7. Ayan. Behold, he cometh with clouds, and every eye shall see him. Pag nabulag ka rito, ang papasok sa mata mo, sa ulo mo, makikita niyo ng lahat ng tao. Bawat mata. So, saan daw makikita si Lord? Saan siya galing? Sa cloud. At bawat mata ay makikita siya. Sabi niya? Pati yung tumusok sa kanyang tagiliran. Now, meron pong 7 church ages. At meron pong 7 eyes. Na lahat po yan propeta. Bawat mata, bawat propeta lang po makakikita sa coming ni Lord. Panahon ni Paul. Si Paul lang ang nakakita ng mensahe. Kasi si Lord, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So ang salita, si Lord. Bawat panahon na may dumating na revelation, si Lord po yan. At propeta lang ang nakakakita ng mensahe. Ngayon, nililiteral ito nila. Bababa, ito po yung cloud, Sunset Mountain. Bababa si Lord, sabi niya, makikita ng bawat mata. Yes, bawat propeta lang po ang makakakita ng mensahe. Amen. Hindi po lahat ng tao. Halimbawa, ano ang mensahe sa panahon ni Paul? Si Paul lang po siya yung propeta noon. Dumating si Irenaeus. Si Irenaeus lang ang nakakita ng mensahe sa panahon na yun. Hanggang sa panahon ni Luther, panahon ni Wesley, panahon ng Laodicea. Sila lang ang nakakakita ng coming ni Lord. Ano yung coming? Nung dumating yung tamang mensahe sa kanilang panahon. Hindi po tayo lahat. Maski ako, hindi ko nakita ang ni Lord. Salamat, mayroon tayong propeta. Sila po ang pinagpapahayagan ni Lord ng salita ng panahon. Ayun. So, nakikita nyo ba? Now, sabi po rito, para tayo po ayan. Is your life worthy of the gospel? Okay, dito po tayo sa Romans pala. Romans 8:18. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in... Sino po dito yung hindi na kumakain? Wala Taas nga ang kamay hindi na kumakain. Sino po dito yung grabing pagdurusa? Taas kamay. Wala. Sabi po ni Pablo,
ito ay mga pagtitiis natin sa lupa. Hindi ito maikukumpara sa darating. O, nagtitiis ka ngayon, yung pong sisilangin, may taga-alaminos tayo dito, tuwing linggo, nagtatricycle sila para lang makadalo. Sisilangin, linggayin, tumbor. Napakaliit na sakripisyo po yan. Kumpara doon sa ibibigay ni Lord sa atin. Doon sa panahon na ibibigay na ng Panginoon yung gantimpala. At ang pwede lang dyan yung mga qualified. Hindi po lahat. Dahil sabi ng prophet, in every church, there is always three kinds of believers. The unbeliever, the true believer, and make believer. Hindi po lahat totoo. At sana dito sa ating totoo, tayo lahat. Pero wala kang magagawa. Sinabi ng propeta, hindi lahat Kristiyano totoo. Dahil ang mga totoo talagang magsasakripisyo po yan. Hindi nila alintana ng kahit malayo. Baliwala sa kanila, mapasawalan nila si Lord. Yan po ang nagmamahal sa Panginoon, kahit ano yan. Diba? Meron nga pong naalala niyo yung kwento ko sa inyo noon. Sa Kaditaan, isang nanay na kung meron na siyang grabing kinatatakutan, ahas. Makakita lang kahit bulate. Takot na takot. Pero isang araw habang naglalabas siya doon sa puso, paglingon niya yung anak niya, nakaamba na yung ahas. Tutuklawin yung anak niya. So, bagamat natatakot siya sa ahas, pero nang makita niyang tutuklawin yung anak niya, pagtuklaw, sinalo. Hanggang sa bini niyang pagsakal. Nawala ang takot niya. Nung maramdaman niya yung ahas, umano na. Nakita niyo ba pag nagmamahal ang tao? Kahit kamatayan, susungin. Iyan po ang nagmamahal. Kahit ano mangyari sa iyo, dahil mahal mo ang Panginoon, gagawin mo. Kaya nga tingnan nyo, may mga estudyante tayo, wala naman trabaho, hindi pa binigyan ng magulang. Nag-pray lang sila, Lord, gusto kong sumama. O gumawa si Lord ng paraan, nakasama sila. Ayun pong nagmamahal sa Panginoon, basta fellowship. Bakit? Naalala ko na naman ang si Lord po, sabi po ng Revelation 3:20, narito ako'y kumakatok. Pag tinanggap mo si Lord, iyon po yung coming mo sa'yo. Tinanggap mo. Sabi mo nga, nasaan si Lord nung tinanggap mo? Andito. Yan po yung coming ni Lord sa'yo. Individual. At hindi po sabay-sabay. Ngayon, kung si Lord po nandiyan talaga sa'yo, hindi pwedeng hindi mo siya mamahalin. At ang nagmamahal kay Lord, gagawin niya lahat. Okay? Naalala niyo si Abraham? Nag-iisang anak. Sabi ni Lord, Abraham, ihandog mo ang anak mo sa akin. Hindi na nagsalita si Abraham na, Lord naman, matanda na ako. Kukunin mo ba? Wala na mag-aalalay sa akin. Kasi si Abraham ng panahon na yun, mahigit 100 taon na. Baka nakatungkod na si Abraham. Isang anak na siyang taga-akay niya. Pero dahil lang sabi ni Lord, ihandog mo, dahil mahal ni Abraham ang Diyos. Yes, Lord. Gaano kasakit na, kasi matapos niyang gapusin si Isaac, ang next move niya, kutsilyo. Gigilitin ang liig. Kaya mo? Gilitan yung anak mo. Brother Jordan, kaya mong gilitan ng liig yung anak mo? Hindi natin magagawa. Pero sa isang nagmamahal kay Lord, si Abraham, kaya niya. Lord, ikaw ang nagbigay nito.
ibalik ka sa'yo. Yan pong pagmamahal kay Lord, wala kang hindi magagawa para sa mahal mo. Amen. So, sabi niya, yung sufferings natin sa lupa, ano lang yan, mga kakapiranggot lang na pagsubok yan. Ha? For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. At isa na po itong mensahe natin. Hindi po ito na-reveal sa ibang church. O, nagpipista sila sa mga lumang mensahe. Tayo bago lagi. O? So sabi niya, unless we suffer with Him, we cannot reign with Him. Paano ka makakasama sa kanyang kaharian na wala kang sakripisyo? Puro ka upo. Mabuti wala niyan dito. Tama? Wala dito yung paupo-upo lang. Lahat tayo nagtatrabaho kay Lord. Kasi ito nga sa Binlok, mayroon may mga baguhan. Sinisikap nilang may madalang kaluluwa sa Panginoon. Amen? Sabi niya, unless we suffer with Him, we cannot reign with Him. You have to suffer to reign. Asa yan? Sa message na tayo. Unless we suffer with Him, we cannot reign with Him. You have to suffer to reign. The reason for this is that character simply is never made without suffering. So, hindi mamomold sa atin ang karakter ni Jesus Christ kung walang pagtitiis. Kasi, alimbawa, noon pong ako'y lasinggero, nung maglingkod na kay Lord, nangangati ang lalamunan ko, hinahanap ko lalo yung malamig na beer, yung Red Horse, pero kailangan magtiis ako. So, mangyayari lamang na ma-mold ang karakter ni Lord sa tao, mayroon pong suffering. Ang buhok ng ating kababaihan, mahirap po yun. Kasi sa langit po mga kapatid, para malaman nyo, wala pong babae na maikli ang buhok doon. Amen. Pero magtitiis ka nga lang dito sa lupa. Kasi pahabain mo yan kasi isa yan na bahagi ng pagtitiis. At salamat sa propeta, pinakita yan sa atin. Maraming pagtitiis po dito. Yung sigarilyo lang, 2 kahang naubos ko noon. Tiniis ko, wala na. Okay? So sabi niya, character is ano raw yung character? Tagumpay. Kapag na yung character mo, naitama mo, nagtagumpay ka. Pero kung yun pa rin dati, saan ka nagtagumpay? Natagip. A man without character can't reign because power apart from character is satanic. But power with character is fit to rule. And since He wants us to share even His throne on the same basis that He overcame and is set down in His Father's throne, then we have to overcome to sit with Him. So, ang makakasama lang ni Lord, yung overcomer, mga kapatid. At ang dami natin ditong dapat na ma-overcome sa lupa. Ang sanlibutan, gawain ng sanlibutan. Amen. Maraming ang prayer niya, in Jesus' name, Amen. Yun lang prayer niya. Pero yung oras niya sa, alam niyo ba ito? Alam niyo yun? Pagka medyo tawanan ang palabas, mas mahaba ang panahon sa gadget kaysa sa prayer, kaysa sa worship. Yung iba nga, nakikinig sa mensahe, pero yung puwet, umiinit na. Gusto nang lumabas. Hindi lang siya makalabas, sarado yung pinto. Di ba? Yung naiinip tayo, pakikinig. Wala yan dito. Amen? So, paano natin mapagtatagumpayan? At mapabilang tayo, kasi ang mga magtatagumpay lang mga kapatid, meron pong matayan.
Nakikita niya yung mga dapat niyang gawin. Ayan, last. Okay. And notice, Jehovah Jireh. What a type we find here. After the battle is over, after the real believer has fought the enemy, broke down the lines and tried to capture his brother, the real seed of Abraham bringing back that wayward brother, Melchizedek come out and served wine and bread, communion, giving communion after the battle was over. Serve the communion to him after the battle. Now, alam natin si Melchizedek, siya po si Jesus Christ sa Old Testament. At siya po ang hari ng Salem. Now, si Abraham po, kinidnap si Lot ng mga tulisan, mga apat na kaharian. Binihag. Pati mga tauhan ni Lot, pati pamilya, binihag. Subalit si Abraham, tiyuhin ni Lot, hinabol. Yung mga mga tauhan niya, wala po siyang tauhan na sundalo. Mga tauhan niya lang sa pagpapastor ng mga ari-arian niya. Hinabol nila yung mga kalaban. At nang magtagumpay si Abraham, nakuha niya uli si Lot at ang pamilya, nasalubong nila si Melchizedek. After na magtagumpay siya. At sinalubong din siya ni Melchizedek at nagkaroon sila ng communion. Anong ibig sabihin nun? Pwede ka lang makipag-unite sa Diyos kung isa kang overcomer. Mag-communion sila. So, magkakaroon po ng unity at ikaw at ang Diyos pag overcomer ka. At makita natin kung paano magmahal si Abraham kay sino ba si Lot? Pamangkin niya lang. Amen? Pamangkin na nung magpartihan sila ng lupa, ang pinili ni Lot, yung maganda. Ang binigay kay Abraham, batuhan. Pero hindi nagtampo si Abraham. Sige, kung ano ang gusto mo, kunin mo. Samantalang si Abraham sana ang may-ari nun. Dahil si Lot po ay sinama lang ni Abraham. Pero makita nyo si Abraham, nagpapaubaya. Amen? At naging overcomer si Abraham sa lahat ng bagay na pagsubok sa kanya ng Panginoon. At iyan po lamang ng mga overcomer ang makakasama ni Lord sa kanyang kaharian. Amen? At tayo, magpasalamat tayo, meron tayong potensyal para maging overcomer. Bakit? Mayroon tayong mata na siyang nagtuturo sa atin kung ano ang dapat nating gawin. So pasalamat tayo sa buong mundo mga kapatid. Ilan lang tayo na nakakakita ng katotohanan. Yung iba, nagtuturo sila yung mga lumang aral. Wala silang bagong aral. Amen? So tayo po ito ngayon, awit tayo.